Sama naman po natin ngayong umaga si Senator-elect J.V. Ejercito Estrada. Good morning and congratulations po, Senator. Yes, good morning. Good morning sa iyo, Maris. Good morning, Susan. At sa ating mga tagapanood ng Kape at Balita, magandang umaga po. Yes, I'm sure, Senator, you're still overwhelmed, fulfilled, relieved, lahat, masaya. Hindi pa ako sanay tawagin, Senator. Mukhang medyo natigilan kayo kanina eh. Pero ano po ba, Senador, ang pakiramdam na, kumbaga, yung ranking yun noong nagbibilangan pa lang, no, nasa pang top 11 kayo at anytime kapag pumasok yung mga boto, pwede kayong malaglag dun sa Magic Club. Although, syempre ngayon, tapos na yun, no? Pero nung mga panahong yun, nung nagbibilangan pa lang. Syempre, Maris, syempre, nangangamba ka rin, no? At talagang hanggat di maproklama, para ka nakalambitin. Sa totoo lang, gusto ko na rin kwento sa inyo yung nangyari. Nung election day, ang pinoproblema namin noon, ang laban ni dating Pangulong Erap, dahil alam naman natin, hotly contested ang mga laban sa Maynila. Yung laban din namin sa San Juan at yung aking pinsan sa Laguna, dahil talagang diniin ng Liberal Party, talagang mukhang yung mga political families na hindi nila kakampi ay talagang diniin na nila ang mga kalaban. So lahat yun ay pinoproblema namin. Ako naman ay sabi ng karamihan, sure win ka naman no? Kumbaga, hindi ako pinoproblema. No? Tapos nung kinagabihan, nung medyo lumilinaw na mukhang panalo na sila, biglang nabaliktad, ako naman ang pinoproblema nila. Kasi nagulat din kami actually, Marisa, to be honest with you, hindi naman sa ako yung nagsasargray, para lang malaman yung totoo. Kasi halos lahat naman ng survey ay consistent na nasa number 5 ako, umakyat pa na number 3, the worst was 9. At yung exit polls at that day, no, yung election day mismo, nasa number 5 to 6 ako, kaya marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa resulta. Ang sabi ko na lang sa mga supporters ko, lalo na sa mga probinsya, mga campaigners na talagang sila po yung nagre-react at talagang nalulungkot. Sabi ko, uminahon sila na basta tayo po yung nasa loob pa. Alam mo, bihira naman ang mabigyan ng ganitong pagkakataon na ikaw maging senador, no? Ilan lang nabibigyan ng ganitong oportunidad, ay dapat maging thankful pa rin tayo. Kaya lang, talagang yung mga, siguro Maris, yung taga-suporta natin, alam nila yung hirap na aming pinagdaanan, no? Siguro nakita mo naman, from 6 a.m. to 11 p.m. kami sa una, ang aming po mga sorties, no? Na talagang nag-iikot kami na bawat bayan, bawat probinsya, bawat bayan, binabayan-bayan po namin. Ibang klase yung hirap na amin pong pinagdaanan. Kaya kung sakali, ako ay proud, no? Dahil alam kong pinaghirapan namin itong posisyon na ito. Senador, kahit na sinabi nyo kanina na hindi pa kayo masyadong sanay na matawag na senador, talagang I'm sure handang-handa na kayo dun sa trabaho. Pero ano ba yung unang panukalang batas na isusulong ninyo dahil naging very successful po yung kasambahay law dun sa Kongreso, dun sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngayon naman na nasa mataas na kapulungan na kayo, ano naman po yung pagtutuunan nyo ng pansin? Palagay ko, Marisa, ay yung issue na malapit sa akin puso, no, na bago pa ako pumasok sa politika, yung youth issues, youth concerns dahil ako'y dati ring youth leader, no, na nung napasok ko, nung naging mayor po ako dati, panaginip po namin magkaroon ng kolehiyo, ay parang panaginip yan, pero talagang pinagbunuan namin yan. Yung last term ko ay ito'y natupad. Ako'y nakapagtayo ng isang state university para sa ating pong bayan. At nung pumasok naman ako sa Kongreso, ipinaglaban ko yung higher subsidy for state universities and colleges mula noong 2001 kasi napansin ko hanggang sa kasalukuyan patuloy nang ito'y bumababa. Kaya tumataas naman ang tuition fees, no, ng ating mga tinatawag na scholar ng bayan. Kaya pinaglaban po natin yan for the past 3 years. Kaya kung sakaling ito'y ngayon na iluklok na ako bilang senador, ay malamang na ito po ang aking pagtutuunan ng pansin dahil ako'y naniniwala na ang tunay na paraan para maihango mo sa kahirapan ng isang pamilya ay magkaroon ng isang college graduate. Hindi kasi ako naniniwala sa ibang paraan tulad ng dole-outs, no? Mas naniniwala ako na mas magandang investment ang edukasyon. Kaya ito po ay malamang ito po tungkol dito, no? Medyo student loans, no? So, financial assistance for students, siguro yung Tuition Fee Rationalization Act, ito yung mga panukalang hindi ko na ituloy na hindi pumasa sa Kongreso, kaya gusto kong ituloy at i-refile ito sa Senado. Okay, I'm sure abangan yan ng maraming mga nanay at abangan po naming lahat yan. May mga katanungan din po ang aking kasama si Susan.
Okay, Senator, congratulations. Thank you, Kumusta Susan. po daw ang friendship niyo ni Chris Yung ni Chris Aquino? Well, okay naman. Bagamat, syempre, siguro pareho kami naging busy na nung huli ako nag-guest sa kanyang palabas, ay masaya naman. Naging masaya kasi kasama ko si dating Pangulong Erap. Kaya naging very lively yung aming yung episode na yun. So, yun yung huli kong pagkikita sa kanya. No? Kaya lang, syempre, itong halalan din, syempre, ang in-endorso niya, yung mga kabilang grupo. Sana nga na-endorso niya ako, nakatulong ng konti. Pero, okay lang, ganun talaga. Magkaiba kami ng kulay ngayon. Pero pagtapos nan, syempre, yung friendship should always go beyond politics. Pero nag-ano naman siya, hindi ba siya nag-offer sa'yo na, oy, gusto mo endorse kita, ganon? Sa eleksyon ito, hindi Pero masaya naman actually. Tingin ko malaking tulong sa akin yung huling guesting ko kasi that was before the campaign started. So, papasalamat ako sa kanya. Ako'y gines niya at naging maganda yung aming episode at guesting ng panahon. Nagkausap na kayo? Hindi Ngayon, pa, after na ma-proclaim ka? Hindi pa. Siguro after. Siguro after ng interview na to. Ano? Ngayon, Senador, ano ho yung pag-asa na ang mailuklok na Senate President galing ho sa oposisyon o manatili si Senador Enrile? Well, Susan, yan ang siguro, I have to be honest, yan ang aming pagtatrabahuhan. Kasi, alam mo, bagamat nanalo ang karamihan sa Team Pinoy, we must remember na hindi naman sila iisang partido. Ay isa lang ang Liberal Party doon, si Bam Aquino lang. Kaya, hindi rin makakasiguro si Frank De Leon na lahat ng ipinanalo niya sa Team Pinoy ay boboto sa kanya. No? Kaya, kami naman sa partido, pag-uusapan pa namin kung anong aming gagawin. Pero kung, syempre, kung sakasakali ay talagang tatrabahuhan namin na ma-retain sa amin ang Senate leadership, lalo na si Senate President Enrile, yan ay paglalaban po namin. Okay, meron yata tayong surprise. Hindi naman, kaya lang nasa linya rin po ng ating linya ng komunikasyon ang ina ng ating guest ngayon, si San Juan City Mayor na si Gia Gomez at ito na nga ang kanyang ikalawang termino bilang alkalde ng lungsod at makakausap din natin siya ngayon sa linya ng ating telepono. Good morning po at congratulations Mayor Gia, si Maris po ito. Thank you. At si Susan, nandito rin Siyempre, po. Mayor, napapanood niyo Marisa, thank you. Napapanood niyo si Senator-elect. Oo. So Maris, eto kasi 'di ba, yung pangalawang termino na nga niya ni Mayor Gia. Ano yung pakiramdam niyo na yung panibagong pagtitiwala ko ng mga kababayan natin sa San Juan? Ay, ako'y labis na nagpapasalamat sa mga tiwala sa amin uli. At unang-unang lahat, siyempre, pinapasalamatan ko ang ating Panginoon na nagbigay sa amin ng chance para makapagsilbi sa taong bayan. Hindi lang po kayo mayor pati syempre yung anak ninyo. Tapos sa Maynila naman si Mayor Erap Estrada, no? So talagang overwhelming yung kumbaga suporta sa buong angkan ninyo. So ano po bang pakiramdam nyo, ano ba yung nagawa ng, kumbaga parang ano yung very, yung malaking nagawa ng inyong pamilya para talagang nandun pa rin yung suporta all throughout these years? Palagay ko, ito ay inherent na, ibig sabihin, nakatanim na sa puso namin ang pagserbisyo Maliit pa lang siyempre ko si Senator JV. Maliit pa lang si JV ay nakikita niya na sa amin yan ang pagserbisyo sa bayan, ang pagserbisyo sa kapwa. Kaya hindi naman katakataka na iyon ay napaskil sa kanyang puso. Kaya talaga namang nakamulatan niya na yan, Rika nga. At I'm a proud mother, of course, ngayon. I rather say na I'm more than a proud mother than Mayor. Oo. Mayor, ano pa po ba yung mga dapat baguhin ngayon sa San Juan? Kasi noong 2011 po, sa ilalim ng inyong panunungkulan, idineklara po yung ng DILG ang San Juan bilang top highly urbanized city sa bansa. So, talagang malaking achievement po yun. Ano pa po yung mga dapat nating baguhin sa San Juan? Ano pa po yung mga proyekto na gusto nyong ipatupad doon? Marami pa po, napakarami pa. Ang pagpapaganda at pagsiservisyo sa isang bayan at sa isang lungsod ay hindi basta-basta. Ito ay always a work in progress.
At sa aming, ang centerpiece project ko ay ang pagpapaba, ang magbibigay ng pabahay sa ating mga kapwa San Juanenyo. Yung in-city, wika nga, on-site development, kung pwede, ay yun po ang aming pinapanukala ngayon. At yun po ang aking project ngayon, centerpiece project ko, ang pabahay. Knowing na ito ay, kung may bahay ka, ay buo din ang pamilya mo sa loob ng pamamahay mo. You have roofs over your heads, hindi ho ba? Karamihan sa atin ay siguro, although San Juan has one of the lowest poverty incidence level, ay karamihan pa rin ay walang sariling pamamahay. Karamihan pa rin, mayroon pa rin kaming informal sector, at yun ay pinag-uupulan natin ng pansin na magkaroon naman sila sana ng kanilang sariling pamamahay. Mayor, as early as now, itatanong ko na rin po yung tanong ng maraming mga kakapi natin na nanonood, no? So, aasahan po ba natin? Kasi syempre, itong proyekto na to, I'm sure hindi naman nakakayanin, baka kung in just 3 years. Po. So, aasahan po ba natin na tatakbo ulit kayo sa ikatlong termino o sa higher position pa po para talagang mas matulungan yung mga kababayan natin? Ayan po ay hindi natin masasabi, no? Siyempre kung pwede, bakit hindi? Pero sabi natin nga, ipaubayan na natin yan sa taas. Ipaubayan natin sa Providence, wika nga. Hindi yan ay ang buhay ng tao ay hindi natin hawak. Yan ay araw-araw ay yan ay kailangan ay you keep yourself healthy for one thing. Yan ay siguro yan ang ano mo sa iyong sarili, pero lahat ng yan ay may ipagdasal na lang natin na ang ating health ay makakapag dala sa atin sa hanggang sa ikatlong termino, wika nga. Mayor Gia, meron ba kayong mensahe na gusto ibigay sa inyong anak? Dahil syempre, iba ngayon to eh. Yan ay lagi kong sinasabi na he should keep his feet on the ground. Ibig sabihin ay manatili siyang maging mapakumbaba, humble sa anumang pagtaas ng kanyang pwesto, at lagi siya magpapasalamat sa una sa lahat sa Panginoon, pangalawa sa taong bayan, at huwag niya kalimutan lagi na kami ay lagi kami ang aming wika nga ang pagserbisyo ay ang tinatawag natin na servant leadership. Yan ang lagi kong pinaniniwalaan na tayo ay dapat ay magsilbi, at yan ay ang kanya din pinaniniwalaan. Apo, Mayor, si Susan po, may mensahe po ba kayo kay Manila Mayor Erap? Ay, pareho din po. Ano po mensahe niyo sa kanya? Masaya yan. Masaya yan. Sabi ko nga, ay medyo may edad na kami, so we already have the wisdom, no? Mayroon na kaming, kumbaga the wisdom of experience na nasa amin na. At yun ay dapat ipairali namin sa aming paninindihan, at ilagay naman namin sa ating sarili na may mga limitation din ang ating ang mga edad namin, pero ang aming wisdom of experience ay yan ay ibibigay namin ng buong buo sa taong bayan. Okay. Maraming salamat papahinga po, pa si Mayor Erap hanggang ngayon, ano po? Mukhang pagod na pagod. Sana nag-guest na rin natin. Mag-guest na sana natin. Kaya pa naman namin. Kaya pa po, ano po? Okay, alam pa. Alright, congratulations po muli, at maraming salamat po, Mayor-elect Gia Gomez Maraming salamat ng din San po sa Juan. inyong sa pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa amin. Hingan lang po namin kayo, At higit sa Senator. lahat, Ay, yes. Naputol si... Senator! Mensahe nyo naman po, kasi marami pong umaasa sa inyong mga bagong mga batas na isusulong po sa Senado. Well, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga sumuporta po sa atin, no? Hindi ko malilimutan ang inyo pong ginawang pagtulong sa akin para ako'y may loklok dito sa Senado. Bihira ang ganito mabigyan ng ganito pagkakataon, kaya umasa naman kayo na yung tiwalang yan ay talagang pagkakaingatan ko po yan. At kung ano mang mga panukala ang ating pong
sinimula noon ay umasa kayo na ito yung pagpapatuloy natin at ang inaasahan po natin at ang inaasam-asam natin ay makitang guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino at yan ang mga pagtutuunan po natin ng pansin. Muli ako ay nagpapasalamat no, sa ating mga sumuporta at sa lahat po ng tumangkilik sa inyong lingkod. Kaya umasa naman kayo na ang lahat ay atin pong gagawin upang makapaglingkod ng tama't maayos sa ating mga kababayan. Senador, sasamantalayin ko na yung pagkakataon. Nandito na rin kayo. Ano po ba yung pag-asa na maipasa na yung Freedom of Information Bill? Well, makakaasa ka dyan, Maris, na ako'y susuporta po dyan dahil sa Kongreso, ito sa 15th Congress. Ako po ang isa sa mga principal authors po nito. No? At ako naman ay naniniwala na dahil ang trust ng ating pong administrasyon ay daang matuwid, no? Or good governance, na maganda itong instrumento para makasuporta sana sa administrasyon. Kaya lang, talagang hindi ko lang malaman kung bakit biglang nung huli ay hindi na sila naging very supportive sa pagpasa nitong FOI. Kaya makaasa naman kayo na isusulong muli natin to kung kinakailangan i-refile. Ako po isusuporta muli sa FOI bill. Yung hakbang po ng ating gobyerno para naman matulungan yung ating mga kababayan sa Taiwan na ngayon naiipit dahil nga sa tensyon ng Pilipinas sa Taiwan. Well, ako naman ay sa ganitong mga sitwasyon ay lalo na pag may external problem ay hinahayaan po nating dumiskarte, no? Ang ating pong administrasyon at bilang Pilipino dapat tayo nagkakaisa dito. Ang sa akin lang sana ay bilisan, no, ng mga otoridad ang pagresolba nito dahil alam mo Marisa, Susan, ako rin ay very concerned dahil nung ako po'y negosyante pa, meron kami recruitment agency at libo-libo na rin ang napadala namin noon noong 1990s sa Taiwan, no? Kaya very much concerned din ako dito. Sana po'y lagi na lang alalahanin nating mga nakapwesto, ating mga otoridad na yung kapakanan, no, nung almost 90,000 workers po natin na minsan kung kinakailangan kainin ng pride natin ay gawin po natin to alang-alang na lang sa kabuhayan ng more than 90,000 workers at ang kanila po pamilya. Alright, maraming salamat po at congratulations pong muli, Senador-elect JV Ejercito Estrada. Good morning po sa inyo.